Naisip mo na bang mapalayas mula sa tahanan ng isang tao na dapat sana'y nagpapasalamat? Ito ang kwento ni Marcos, isang lalaking nakamit ang kayamanan, ngunit nalimutan ang tunay na kahalagahan ng buhay. Sa araw ng kaarawan ng kanyang ina, si Carmen, binitiwan niya ang mga salitang nagpatigas ng kanyang puso. Samantalahin mo ang mga kalye, Mama. Ang tila simpleng hindi pagkakaintindihan ay naging isang mapaminsalang sandali na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Pero ano ang nangyari pagkatapos? Sa nakakabagbag damdaming kwentong ito, ating maunawaan kung paano nagdulot ng isang kilos ng kalupitan ang malalim na pagninilay sa pag-ibig, pagsisisi, at tunay na esensya ng tagumpay. Maghanda kang kumonekta sa kwentong ito at matutunan na, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, laging may pagkakataon para sa pagbabago. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka sa channel. Ikatutuwa kung makasama ka palagi. Ang kabataan ni Marcos, isang tahanan ng mga pagsubok, ngunit puno ng pag-ibig. Si Marcos ay ipinanganak sa isang maliit na bahay na may 2 silid sa isang simpleng barangay, kung saan ang mga kalye ay gawa sa lupa, at ang mga pangarap ay kadalasang mas malayo kaysa sa realidad. Ang kanyang tahanan ay maliit, ngunit umaapaw sa pag-ibig. Ang kanyang ina, si Carmen, ay isang babae na may matibay na diwa, na sa kabila ng mga pagsubok, ay hindi kailanman huminto sa pagtitiwala sa mas magandang kinabukasan para sa kanyang anak. Bumangon si Carmen araw-araw bago sumikat ang araw. Ang kanyang mukha ay minarkahan pa ng tulog, ngunit may liwanag ng determinasyon sa kanyang mga mata. Nagsimula siya ng araw sa paghahanda ng simpleng kape, gawa sa mga butil na kadalasang ibinibigay ng mga mapagbigay na kapitbahay. Si Marcos, na tila antok pa, ay umuupo sa mesa, sabik na naghihintay sa amoy ng bagong lutong tinapay na niluluto ng kanyang ina. Ang sandaling iyon, kahit napayak, ay puno ng mahika. Ang init mula sa oven at ang malambot na liwanag na pumapasok sa bintana, ay lumilikha ng isang nakakaaliw na kapaligiran, kung saan sila ay pwedeng mangarap ng magkasama. Ang mga hapon ay ginugigal sa tawa at laro. Kahit na kulang, laging may paraan si Carmen para maging masaya. Ginagawa niyang mga kotse ang mga kahon ng karton, at mga tulda ang mga kumot. Isipin natin na naglalakbay tayo sa buong mundo, anak ko, sabi ni Carmen, at sabay silang lumilikha ng mga kamanghamanghang pakikipagsapalaran na nagdadala sa kanila sa malalayong lugar, kung saan ang mga pagsubok ay tila hindi umiiral. Ngunit palaging namamayani ang katotohanan. Nakikita ni Marcos ang kanyang ina na nagsisikap upang mapanatili ang mga bayarin, madalas na nagtatrabaho hanggang sa gabi bilang isang mananahi. Minsan, nagigising siya sa gabi at nakikita ang kanyang ina na abala pa rin sa mesa. Ang kanyang ulo ay nakasalampak sa mga kamay, pagod, ngunit determinado na tapusin ang isa pang piraso ng damit. Ang mga sandaling ito ay nagturo kay Marcos ng halaga ng pagsisikap at pagtitiyaga. Alam niyang ang bawat tahi ay isang pangako ng mas magandang kinabukasan. Hindi lamang si Carmen ang nagbigay ng kabuhayan, siya rin ay isang guro. Sa mga malamig na gabi ng taglamig, kapag ang ulan ay tumutuktok sa bintana, sila ay nagkukulong sa ilalim ng isang lumang kumot, at si Carmen ay nagkukwento. Ang mga kwento ay laging puno ng mga aral tungkol sa paggalang, pasasalamat, at ang kahalagahan ng hindi pagsuko. Tandaan mo, anak ko, ang pagiging mayaman ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera, kundi sa pagkakaroon ng mapagbigay na puso. Sabi niya, habang nakikinig si Marcos ng mabuti, sinusuyod ang bawat salita. Ang paaralan ay isang halo ng saya at mga hamon. Si Marcos ay namumukod tangi sa kanyang pag-aaral, ngunit ang kahirapan ay isang patuloy na anino. Ang kanyang mga kaklase, na may mga bagong bag at masasarap na merienda, ay minsang nagbibiro. Gayunpaman, hindi kailanman nagpapadala si Marcos sa kalungkutan. Naalala niya ang mga aral mula sa kanyang ina at, sa halip na pagkamaramdamin, ay naglinang ng empatiya. Tinutulungan niya ang kanyang mga kaklase, laging naalala na bawat isa ay may kani-kaniyang laban. Sa kabila ng mga pagsubok, ang kabataan ni Marcos ay puno ng mga sandali na humubog sa kanyang pagkatao. Natutunan niyang pahalagahan ang maliliit na bagay, isang ngiti, isang kilos ng kabutihan, ang tawang pinagsaluhan sa isang maulan na araw. Ang pag-ibig ni Carmen ay ang ilaw na nagtuturo sa kanyang buhay,
Kahit na ang mga ulap ay nag-umapaw sa paligid. At sa gitna ng mga pagsubok, natagpuan nila ang kasiyahan sa kasimplehan. Bumuo ng isang tahanan na puno ng pag-ibig, isang tahanan na, kahit na maliit, ay dambuhalang damdamin. Ang tagpong ito ay humubog kay Marcos. Inihahanda siya para sa mga hamon na darating sa hinaharap. Hindi niya alam, ngunit ang bawat aral mula sa kanyang ina ay dadalhin siya sa isang paglalakbay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang hindi niya kailanman naisip ay ang mga aral ng pag-ibig at pagtitiyaga ay magiging mas mahalaga pa kapag ang hangin ng kapalaran ay nagsimulang humihip sa kanyang direksyon. Ang ambisyon ay lumalaki. Ang paglalakbay ni Marcos patungo sa tagumpay. Habang ang mga taon ay lumilipas, ang kabataan ni Marcos ay hindi lamang humuhubog sa kanyang pagkatao, kundi pati na rin sa kanyang pananaw sa mundo. Nakikita niya ang kanyang ina na nagtatrabaho ng mabuti, at ang larawang ito ay naging isang makapangyarihang gasolina sa kanyang puso. Ang pagnanais na makawala sa kahirapan na palaging nakasunod sa kanya, ay lumalaki sa kanyang loob tulad ng isang nag-apoy na apoy. Sa bawat takdang aralin, sa bawat librong nabasa, nararamdaman ni Marcos na siya ay naghahanda para sa isang mas mataas na layunin, isang bagay na maaring baguhin ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang ina magpakailanman. Pagdating niya sa mataas na paaralan, ang ambisyon ni Marcos ay naging kapansin-pansin na. Siya ay nag-aral ng may sobrang kasipagan. Alam niyang ang kaalaman ang susi na maaring magbukas ng mga pinto para sa mas magandang kinabukasan. Gayunpaman, hindi lamang ang pagnanais na magkaroon ng mas magandang buhay ang nagtutulak sa kanya. Ito rin ang tahimik na pangako na ginawa niya sa kanyang sarili na balang araw ay ipagmamalaki niya ang kanyang ina. Nais niyang bigyan si Carmem ng lahat ng mga bagay na hindi niya nakuha, isang komportableng tahanan at mga paglalakbay sa mga lugar na hindi pa nila napuntahan. Nung isang science fair ang swert ay gumatay sa Kanya. Isang kinatawan mula sa isang prestihiyosong lokal na unibersidad ang naroon at humanga sa makabagong proyektong ginawa ni Marcos, isang solusyon upang makatipid ng tubig sa mga kalunsuran. Inalok ng lalaki si Marcos ng full scholarship, at ang sandaling iyon ay naging punto ng pagbabago sa buhay ng binata. Ang pagkakataon ay tila isang himala, at alam ni Marcos na hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito. Nang matanggap niya ang balita, tumakbo siya pauwi, ang puso niya ay tumibok. Nasa kusina si Carmem, naghahanda ng hapunan. Sinalubong niya ito nang may isang nakangisi na ngiti at sinabing, "Nay, nakakuha ako ng scholarship. Baguhin natin ang ating buhay." Ang mga mata inay karma may punoing luha sa tuwa, ngunit dining pagalala. Anak, palagi akong naniniwala sa iyo. Pero tandanemo kung san tayo nangling at kung sino ka, she warned him, her love evident in every word. Sa mga unang buwan sa unibersidad, isinupsob ni Marcos ang kanyang sarili sa kanyang pag-aaral. Ilang oras siyang nasa silid-aklatan, nag-aral ng mga lumang libro, at nagtatype ng mga papel hanggang hating gabi. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbunga ang kanyang determinasyon. Si Marcos ay hindi lamang mahusay sa akademya, ngunit nagsimula ring bumuo ng isang network ng mga kontak na makakatulong sa kanyang karera sa hinaharap. Nasangkot siya sa mga extracurricular na aktibidad, namumuno sa mga grupo at nakikilahok sa mga kompetisyon na humamon sa kanyang pagkamalikhain at mga kasanayan sa paglutas ng problema. Gayunpaman, sa pag-unlad ng karera ni Marcos, ang kanyang personal na buhay ay nagsimulang sumailalim sa mga pagbabago. Lumayo siya sa kanyang mga kaibigan noong bata pa, at naging bihira na rin ang pag-usap nila ni Carmem. Si Marcos ay nakatuon sa pag-unlad sa buhay, kaya't madalas niyang nakalimutang tawagan siya o bisitahin. Nakita naman ni Carmem ang kanyang anak na naglalakad palayo at, bagamat alam niyang tinutupad nito ang kanyang mga pangarap, nadama niya ang kawalan ng laman sa kanyang puso. Nang makapagtapos siya, puno ng pag-asa at plano si Marcos. Nakakuha siya ng trabaho sa isang malaking kumpanya, at hindi nagtagal ay nagsimula siyang mapromote. Sa bawat bagong tagumpay, naging realidad ang marangyang buhay na lagi niyang ninanais. Ngunit ang bagong buhay na ito ay dumating sa isang gastos. Siya ay naging isang taong higit na nagmamalasakit sa katayuan at kayamanan kaysa sa mga pagpapahalagang itinuro sa kanya ng kanyang ina.
Naging kalat-kalat ang mga text messages na dati niyang ipinagpapalit kay Carmem, at ang mga hapunan na pinagsaluhan nila noon ay malayong alaala na lamang. Si Carmem, nang mapansin ang paghihiwalay, ay sinubukang ipahayag ang kanyang damdamin, ngunit palaging binibigyang katwiran ni Marcos ang kanyang sarili. Ginagawa ko ito para sa atin, nanay. Isang araw, makikita mo. Sisiguraduhin kong makukuha mo lahat ng nararapat sa iyo. Ngunit tila walang laman ang kanyang mga salita at, unti-unti, napalitan ng pananabik at pag-aalala si Carmem. Si Marcos ay nasa isang matagumpay na landas sa karera, napapaligiran ng mga hinahangaang kasamahan at mga bagong kaibigan, ngunit mayroong isang kahungkagan na lumalaki sa loob niya. Napagtanto niya na, kahit na napapaligiran ng mga kayamanan at tagumpay, may kulang. Ang mga alaala ng pagkabata, tawanan at pakikipag-usap sa kanyang ina ay nawala sa gitna ng isang buhay na ngayon ay tila binubuo ng mga interes at kababawan. At ang relasyong dating naging batayan ng kanyang kaligayahan ay nauwi na ngayon sa isang malayong alingawngaw ng isang pag-ibig na ayaw niyang kalimutan. Ngunit iyon, sa pagmamadali sa kasikatan, ay tila lalong nakalimutan. Kayamanan at kalamigan, nagbabagong anyo si Marcos. Sa paglipas ng panahon, naging mayaman si Marcos, nakilala ang kanyang pangalan sa mundo ng negosyo. Ang mga panaginip na dati ay may inosenteng ningning ay konkreto na ngayon. Nagmaneho siya ng marangyang kotse at tumira sa isang eleganteng apartment na tinatanaw ang lungsod na hindi natutulog. Ang mga party sa kanyang bahay ay ingrande, napapaligiran ng mga taong nagtatawanan at nag-ihaw. Ngunit, sa kaibuturan, ang dapat sana ay isang selebrasyon ng mga tagumpay ay naging tabing para sa kahungkagan na tumubo sa kanyang puso. Ang pagbabago kay Marcos ay unti-unti, tulad ng anino na umaabot sa buong araw. Noong una, maayos ang pakiramdam niya. Ang pakiramdam ng kapangyarihan at kontrol ay nakalalasing, at naniniwala siya na ang kanyang tagumpay ay bunga ng kanyang sariling dedikasyon. Nakamit ko ang lahat ng ito sa aking sarili, naisip niya. Tinitingnan ang refleksyon ng kanyang bagong pamumuhay. Ang ideya na ang isang tao, tulad ng kanyang ina, ay nag-ambag sa kanyang tagumpay ay naging isang pag-isip na mabilis niyang itinulak, na parabang ito ay isang anino na hindi kabilang sa kanyang bagong mundo. Si Carmem naman ay pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo, ang bigat ng loob niya. Sa tuwing sinusubukan niyang kumonekta sa kanyang anak, siya ay masyadong abala. Para bang ang yaman ay lumikha ng hindi nakikitang hadlang sa pagitan nila. Marcos, kamusta? I miss our conversations, she said in one of the few calls they exchanged. Ngunit ang kanyang mga salita ay madalas na sinasagot ng mabilis at malamig na mga tugon. Okay lang ako, Nay. Sobrang abala ako sa trabaho. Pwede ba tayong mag-usap mamaya? Ang lamig sa mga salita ni Marcos ay sumasalamin sa pagbabagong nagaganap sa loob niya. Sinimulan niyang makita ang kanyang ina bilang isang pasanin, isang paalala ng nakaraan na hindi na akma sa kanyang bago, kaakit-akit na buhay. Naging hindi komportable ang mga kwentong kinukwento noon ni Carmem, tungkol sa mga pagsubok na kanilang hinarap ng magkasama. Ayaw niyang maalala ang mga paghihirap na iyon. Gusto niyang dumistansya sa kanila. Sa kanyang isip, ang pakikipaglaban ay isang kahinaan, at ang kayamanan ay naging kanyang kalasag. Sa mga party na kanyang inorganisa, pinalibutan ni Marcos ang kanyang sarili ng mga taong humahanga sa kanyang tagumpay. Ngunit ang totoo ay marami ang mas interesado sa kung ano ang maaari niyang ialok kaysa sa kung sino talaga siya. Pinagtawanan nila ang kanyang mga biro at pinuri ang kanyang pamumuhay. Ngunit, sa katahimikan, napagtanto ni Marcos na ang mga relasyong ito ay mababaw. Tila walang laman ang halakhak na napuno ng silid, parang walang kwentang eksyo. Sinubukan niyang huwag pansinin ito, na nakatuon sa mga tagumpay at pagkilala, ngunit ang kakulangan ng pagiging tunay ay naging dahilan upang hindi siya mapakali. At sa kanyang bagong makislap na mundo, si Marcos ay unti-unting nagiging mas nag-isa. Ginugugol niya ang mga araw sa mga pulong, tinatalakay ang mga kontrata at mga layunin. Ngunit kapag umuwi siya sa gabi, ang kalungkutan ay talagang ramdam. Ang mga peder ng kanyang magarang apartment ay tila nagsasara sa paligid niya, at ang dapat sanang maging kanlungan ay naging bilangguan. Walang Carmem, walang tapat na ngiti at mga masiglang pag-uusap, siya ay nadarama na nawawala.
Ang relasyon niya sa tagumpay ay isang pag-ibig na unti-unting nanghihina. Ang mga tagumpay, na dati ay nagpasigla sa kanya, ngayon ay tila isang larangan ng labanan na kanyang nakuha ng mag-isa, ngunit walang ligaya ng tagumpay. Habang tinitingnan ang nagniningning na abot-tanaw ng lungsod, si Marcos ay nakaramdam ng kakaibang kalungkutan, isang pagkamis sa pagmamahal na kanyang iniwan nang siya ay malihis sa ambisyon. Naunahan niya ang pinakamahalagang koneksyon sa kanyang buhay, at sa paglayo kay Carmem, siya rin ay nalayo sa kung sino talaga siya. Ngunit ang puwang na ito ay hindi nawala. Bawat araw, sa bawat bagong tagumpay, ang alaala ng kanyang ina, ang kanyang pinagkukunan ng pagmamahal at suporta, ay umulit sa kanyang isipan. Ang emosyonal na distansya na kanyang nilikha ay hindi lamang nakasakit sa kanya, kundi unti-unti rin nitong pinapahina ang esensya ng mga bagay na lagi niyang pinahalagahan. Nasa rurok si Marcos ng kanyang karera, ngunit ang tunay na kayamanan, ang pagkakaroon ng isang tao, upang ibahagi ang buhay, ay tila lalong umiwas sa kanya. Ang alitan, ang kaarawan ni Carmem. Sa wakas, dumating ang pinakahihintay na araw, ang kaarawan ni Carmem. Para sa kanya, ang araw na ito ay isang espesyal na yugto, puno ng mga alaala ng tawanan, mga homemade na keke, at mga sandaling pinagsaluhan kasama ang kanyang anak. Naalala niya ng may pagnanasa kung paano, sa mga nakaraang panahon, palagi siyang sinusuprisa ni Marcos ng mga handmade na card at maliliit na bulaklak mula sa hardin. Sa pusong puno ng pag-asa, nagpasya si Carmem na magiging iba ang taon na ito. Nais niyang ipagdiwang ang buhay na kanyang itinayo kasama ang kanyang anak. Pinaghandaan niya ang kanyang sarili ng maayos, suot ang isang simpleng ngunit elegante na damit, at naghanda ng isang espesyal na ulam na talagang gusto ni Marcos. Nang makarating siya sa apartment nito, ang kanyang puso ay punong-puno ng kasiyahan. Nang buksan ang pinto, umaasa si Carmem na siya ay sasalubungin ng isang mainit na yakap at ngiti. Ngunit pagpasok niya, iba ang kapaligiran. Ang sala ay puno ng mga tao na hindi niya kilala. Lahat ay nag-usap at nagtatawanan sa tono na nagpasama sa kanyang pakiramdam. Si Marcos, abala sa isang pulong, ay halos hindi napansin ang pagpasok ng kanyang ina. Siya ay nakatuon sa mga pag-uusap tungkol sa negosyo, na may seryosong hitsura na walang puwang para sa mga damdamin. Nag-atubili si Carmem sa isang sandali, ngunit, determinado na gawing espesyal ang gabing ito. Sinimulan niyang batiin ang mga bisita, sinisikap na makilahok sa usapan. Ngunit habang umuusad ang gabi, ang pagkabigo ni Marcos ay lumalala. Siya ay stressed, nag-alala tungkol sa pulong na tila hindi umuusad, at ang presensya ng kanyang ina ay nagsimulang maging isang abala. Sa isang sandali ng pagod, humarap siya sa kanya. Ang kanyang boses ay sapat na malakas upang marinig ng lahat ng bisita. Anong ginagawa mo dito, ina? Hindi mo ba nakikita na hindi ito lugar para sa iyo? Mas mabuti pang magsaya ka sa labas, dahil wala nang puwang para sa iyo sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang talim na tumama sa hangin. Si Carmem ay nananatiling nakapako, ang puso ay nababasag. Ang mga mukha ng mga bisita ay nagbago, ang ilan ay tila nahihiya, ang iba ay nagulat sa nangyaring eksena. Sa sandaling iyon, ang dapat sanang ipagdiwang ay naging isang malalim na sugat. Ang mga tawanan na dati ay pumuno sa silid ay ngayon tila mga malalayong eksyo, at ang pagmamahal na naroroon sa pagitan ng ina at anak ay nagiging isang anino, napapalibutan ng sakit. Si Carmem, na ang mga mata ay puno ng luha, ay sinubukan na ibalik ang kanyang komposure. Marcos, gusto ko lang sanang makasama ka, tulad ng dati. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ngunit tila hindi naabot ng kanyang mga salita ang kanyang anak, na higit na nag-alala sa imaheng ipinapakita niya sa kanyang mga bisita, kaysa sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Siya ay humarap, pinaang ito. Habang patuloy na nakikilahok sa pulong, parang wala siya roon. Ang sakit sa puso ni Carmem ay talagang naramdaman. Hindi ito ang anak na kanyang kilala, ang batang palaging sensitibo at mapagmahal. Ngayon, si Marcos ay nalulunod sa isang mundo ng estado at kapangyarihan, kung saan ang kanyang ina, na palaging naging kanlungan, ay tila naging isang abala. Siya ay nadarama ng maliit at walang halaga sa harap ng kanyang malamig na pag-ugali, at ang imahen ng perpektong kaarawan ay gumuho sa kanyang harapan.
Walang kaalam-alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Si Carmem ay nagpapaalam sa mga bisita na may pilit na ngiti, itinatago ang lungkot. Ang gabing dapat sanang pagdiriwang ay naging isang masakit na paalala kung paano nagbago ang mga bagay. Habang siya ay umalis sa apartment, isang napakalaking bigat ang bumaba sa kanyang dibdib. Naglalakad siya sa mga nagniningning na kalye ng lungsod. Nagtatanong kung saan siya nawawala sa labis na ambisyon ni Marcos. Ang pagmamahal na laging inalagaan niya para sa kanya ay ngayon tila nakapaloob sa ulap ng hindi pagkakaintindihan at sama ng loob. Sa gabing iyon, habang ang mga bisita ay patuloy na nagdiriwang, si Marcos ay hindi napansin ang kawalan ng liwanag na palaging nagbigay liwanag sa kanyang buhay. Ang sigaw na iyon na walang kontrol at ang mga malupit na salitang binikas niya ay hindi lamang nakasakit sa kanyang ina, kundi nagbukas din ng isang hukay sa pagitan nilang dalawa. At sa gitna ng mga kislap at glamour na nakapalibot sa kanya, siya ay naging lalong bulag sa kung ano talaga ang mahalaga. Ang walang kondisyong pagmamahal ni Carmem, na ngayon ay tila mas malayo kaysa kailanman. Ang pagpapalayas, ang nakakawasak na sandali. Noong gabing iyon na dapat sana ay isang pagdiriwang, ang atmosfera sa apartment ni Marcos ay puno ng tensyon. Ang ningning ng mga ilaw ay sumasalamin sa isang kapaligiran na, sa labas, ay mukhang puno ng buhay, ngunit sa loob ay punong-puno ng sakit. Matapos ang pampublikong kahihiyan ni Carmem, ang ugnayan sa pagitan ng ina at anak ay naging hindi matiis. Kahit na ang mga bisita ay sumusubok na panatilihing masaya ang pagdiriwang, ang anino ng hidwaan ay nakabitin sa lahat. Si Marcos, na punong-puno pa rin ng inis at pagnanais na panatilihin ang mga anyo, ay nagpasya na walang puwang para kay Carmem sa kanyang buhay. Ang ideya ng mapagtanong o mukhang mahina ay hindi niya matanggap. Sa isang kilos na tatatak sa kanyang buhay magpakailanman, humarap siya sa kanyang ina at, sa isang malamig na boses na nag-iwan sa kanya ng walang salita, sinabi, "Kung hindi mo maunawaan na hindi ka na welcome dito, marahil mas mabuti pang umalis ka na. Masyahan ka sa kalye, dahil wala nang puwang para sa iyo dito." Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang kidlat, umaabot sa lahat sa silid. Si Carmem, na hindi makapaniwala, ay nakaramdam ng pagdapo ng kanyang puso. Paano niya nasabi iyon? Ang kanyang isipan ay umiikot, puno ng alaala ng sakripisyo, at pagmamahal na ibinigay niya kay Marcos sa mga nakaraang taon. Sa isang iglap, ang anak na kanyang pinalaki ng may labis na pag-aalaga, ay naging isang estranghero. Nagsimula ng tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit alam niyang hindi niya maaring ipakita ang kanyang sakit. Ang kanyang pagmamalaki ay nananatili sa kanyang puso, kahit sa harap ng kalupitan. Sa nanginginig na mga kamay, sinimulang pulutin ni Carmem ang isang bag ng mga damit. Bawat piraso na kanyang inilalagay ay tila kumukuha ng bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang bahay na dati ay puno ng pagmamahal ay tila naging bilangguan. Habang siya ay naglalakad patungo sa pinto, ang bawat hakbang ay parang isang hampas, at naramdaman niya ang mga mapanlait na tingin ng ilang bisita sa kanyang likuran, pinapanood ang eksena na parang isang palabas. Ang mga luha ay umagos na ngayon, nagsasama sa make-up na kanyang maingat na inilapat ilang oras bago. "Marcos, pakiusap." Subukan niyang muli, ang boses ay nahuhulog sa emosyon. Ngunit hindi siya sumagot. Ang kanyang tingin ay walang laman, malayo, na para bang siya ay isang simpleng figura mula sa nakaraan na nais niyang burahin. Sa mabigat na puso at nalilito ang isipan, siya ay tuluyang lumabas ng pinto. Sa labas, ang simoy ng gabi ay tumama sa kanya na parang malamig na hampas. Nakaramdam si Carmem ng sakit ng kalungkutan na umikot sa kanyang katawan tulad ng isang mabigat na balabal. Tumingala sa mga ilaw ng lungsod na nagniningning ng maliwanag. Nagtanong siya kung saan siya nawawala. Paano ang kanyang anak, na dati niyang kasama sa mga pakikipagsapalaran at tawanan, ay naging napakamalamig. Bawat patak ng luha ay isang paalala ng pagmamahal na ibinigay niya sa kanya, na ngayon ay tila sayang lamang. Habang naglalakad sa mga kalye, ang katotohanan ay tumama sa kanya. Sa isang bag sa kanyang mga kamay at pusong nagluluksa, napagtanto niyang iniwan niya hindi lamang ang isang tahanan, kundi isang bahagi ng kanyang buhay na inialay kay Marcos. Ang mga alaala ng mga tawanan na pinagsaluhan, ng mga sandaling siya ay niyayakap at sinasabing mahal niya siya,
ngayon ay tila umaabot mula sa malayo at halos surreal. Ang kung ano ang pagmamahal ay naging kapaitan, at nagtanong siya kung mayroon pa bang pag-asa na muling makabuo. Umupo si Carmem sa isang bangko sa parke. Niyayakap ang bag na para bang ito ang huling kanlungan. Tumingala sa mga bituin, patuloy ang mga luha sa pag-agos, ngunit mayroong isang sinag ng determinasyon sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi siya dapat magpatalo sa sakit na ito. Panahon na upang muling magsimula, kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa hindi tiyak na nag-isa. Samantala, sa loob ng apartment, nanatiling nakahiwalay si Marcos sa kanyang mundo ng kayamanan at katayuan, hindi na unawaan ang halaga na kanyang binabayaran para sa kanyang labis na ambisyon. Ang kawalan ng kanyang ina ay hindi agad siya naapektuhan, ngunit habang umuusad ang gabi at nagpatuloy ang pagdiriwang, isang kakaibang pakiramdam ng kawalang saysay ang nagsimulang lumitaw sa kanyang dibdib, isang damdamin na hindi pa niya alam kung paano kilalanin. Ang dapat sanang maging simbolo ng tagumpay ay nagiging mapait na alaala, at ang anino ng malupit na pasya na ginawa niya ay unti-unting sumisiksik sa kanyang kamalayan. Ang hindi inaasahan, ang pagkikita sa kalye. Ilang araw ang lumipas mula sa nakakawasak na kaarawan, at ang lungsod ay patuloy na sa kanyang rutina, walang kaalam-alam sa emosyonal na kaguluhan na bumalot sa buhay ni Carmem at Marcos. Ang araw ay nagniningning ng maliwanag, nagre-reflect sa mga bintana ng mga gusali ng salamin, habang si Marcos, na ngayon ay nalubog sa kanyang mundo ng negosyo at katayuan, ay nagmamaniho ng kanyang mamahaling sasakyan sa mga kalye na dati ay pamilyar. Ang lambot ng katad ng upuan at ang tunog ng makapangyarihang makina ay tila, sa ilang paraan, nagpapaliit sa sakit na nagsisimulang bumuo sa kanyang dibdib. Habang siya ay nag-navigate sa mga avenida, abala sa kanyang mga alalahanin, mayroong isang bagay na nagpa-distract sa kanyang atensyon mula sa daan. Ang nagsimula bilang isang simpleng pagtingin sa bintana, ay naging isang sandali na nakatigil sa oras. Sa isang bangko sa parke, si Carmem ay nakaupo. Ang kanyang figura na mahina at maalikabok ay tumatayo laban sa makulay na eksena ng lungsod sa paligid. Ang damit na kanyang suot, na dati ay maganda at maayos, ngayon ay marumi at kulang. Ang kanyang buhok, na dati ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw, ay magulo, at ang mga palatandaan ng pag-aalala sa kanyang mukha ay ginawang halos hindi siya makilala. Isang bagyong emosyon ang bumuhos sa puso ni Marcos. Ano ang tanawin na ayan? Ang babae na palaging nagbigay sa kanya ng pagmamahal at pangangalaga ngayon ay tila isang anino ng kung sino siya dati. Ang pagkabigla ay labis na matindi na halos pinahinto niya ang kanyang sasakyan. Ngunit sa isang impulso, pinabayaan ang kanyang tingin. Para bang may isang hindi nakikitang hadlang na pumipigil sa kanya upang harapin ang katotohanan ng sitwasyon. Sa halip na huminto at kausapin siya, bumilisan siya, nararamdaman ang bigat ng pagkakasala at kahihiyan na nag-ipon bilang isang pasanin sa kanyang mga balikat. Habang nagmamaniho, ang imahe ng kanyang ina ay nagpatuloy na sumunod sa kanya. Si Carmem, na may malalim na mata at mabigat na ekspresyon, ay tila nananawagan ng tulong. Ang lungsod sa paligid niya ay patuloy na umuusad, ngunit sa puso ni Marcos ay naroon ang nakakabinging katahimikan. Ang mga boses ng kanyang mga katrabaho, ang mga bulong-bulungan ng tagumpay at kapangyarihan, lahat ito ay nagsimula ng maglaho na parang usok. Bawat sandali na siya ay malayo kay Carmem ay nagsimulang kumurot sa kanyang konsensya. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may mali. Hindi siya nararapat dito, naisip niya, ngunit hindi nagtagal ay pinayagan niyang isipin na siya, sa isang paraan, ay nagiging pasanin sa kanyang buhay. Ang labanan sa loob niya ay sumasakal sa kanya. Naalala niya ang mga matitinding salitang sinabi niya. Sulitin ang mga kalye. Ngayon, ang salitang iyon ay umaawit sa kanyang isipan tulad ng isang sumpa. Isang malupit na paalala ng kanyang kawalang sensitivity. Si Marcos ay huminto sa isang traffic light, ang isipan ay nag-aalap sa labanan. Tumingin siya muli sa bintana, ngunit ang imahe ni Carmem ay patuloy na nagpapasakit sa kanya. Bawat sasakyan na dumaan ay tila puno ng tawanan at kaligayahan, habang siya ay unti-unting nag-isa. Bakit hindi ko siya tinulungan? Ang isip na iyon ay nagdudulot sa kanya ng sakit. Ngunit ang ideya ng muling paglapit ay tila nakakatakot. Ano ang sasabihin, Naya?
Paano niya maibabalik ang sakit na kanyang dulot? Sa wakas, nagpasya siyang kailangan niyang makita si Carmem muli, hindi lamang bilang kanyang ina, kundi bilang isang babae na humarap sa napakaraming pagsubok at sa kabila ng lahat, ay patuloy na nag-alok ng pagmamahal. Hindi niya maaring balewalain ang pagkasira na kanyang nasaksihan. Nagbukas ang traffic light at siya ay gumawa ng liko, determinado na bumalik sa plaza. May munting pag-asa na sumisibol sa kanyang puso. Pagdating, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ang plaza ay mas tahimik, at ang araw ay nagsisimula ng lumubog, naglalabas ng ginintuang kulay sa lahat ng bagay. Nakita niya si Carmem muli, nakaupo pa rin sa parehong bangko, nakatingin sa lupa. Nag-aalangan, siya ay bumaba sa kotse at naglakad papunta sa kanya. Bawat hagbang ay tila mas mabigat kaysa sa nakarang isa, ngunit ang determinasyon ang nagtutulak sa kanya. Nang sa wakas ay malapit na siya, umupo siya sa tabi niya, ang paghinga ay maigsi, at may panginginig sa boses, sinabi, "Ina, ako, humihingi ako ng tawad." Ang mga salita ay puno ng emosyon, isang halo ng pagsisisi at pagnanais na muling makipag-ugnayan. Itinataas ni Carmem ang kanyang ulo, at ang mga mata niya, na dati puno ng kalungkutan, ngayon ay kumikislap sa isang halo ng sorpresa at pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng langit na nagsisimula ng magdilim, ang puwang sa pagitan ng ina at anak ay nagsimulang magbago. Ang mga sugat ay malayo pa sa paggaling, ngunit ang unang hakbang na iyon ay maaring maging simula ng bagong landas, kung saan ang pagmamahal at pangunawa ay muling pwedeng umusbong. Ang naghahayag na katotohanan, ang testamento ng ina. Ang buhay ay nagpatuloy, ngunit ang bigat ng pagsisisi ay patuloy na bumabalot sa balikat ni Marcos tulad ng isang itim na ulap. Sinisikap niyang muling itayo ang kanyang relasyon kay Carmem, ngunit ang kalungkutan sa kanyang pagkawala ay nagpapahirap sa lahat. Sa kanyang mga pagsisikap na makabawi, madalas siyang nag-isip sa mga alaala ng mga sandaling magkasama sila, sa malambing na tawanan niya at sa lakas na palaging ipinakita niya, kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Isang araw, habang na-review ang mga dokumento sa kanyang tahanan, tumunog ang telepono. Ito ay ang abogado ng pamilya, isang lalaking palaging malapit kay Carmem at nakakaalam ng kanilang kwento tulad ng walang iba. Ang tono ng boses ng abogado ay seryoso, at naramdaman ni Marcos ang lamig sa kanyang gulugod ng mapagtanto na may mahalagang bagay na ipapahayag. Marcos, nagsimula ang abogado, ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na pumanaw na ang iyong ina. Siya ay nag-iwan ng isang testamento na nais kong malaman mo. Ang mga salita ay umuugong tulad ng isang malayo at di marinig na eksyo. Bawat pantig ay may bigat na tila halos hindi matanggap. Nararamdaman ni Marcos na bumibilis ang tibok ng kanyang puso, isang halo ng pag-alala at kalungkutan ang bumabalot sa kanya. Sa susunod na araw, nakipagkita siya sa abogado sa isang tahimik na opisina, puno ng mga libro at dokumento. Ang paligid, na karaniwang nagbibigay ng aliw, ay ngayon tila nakakapagpabigat. Nang simulan ng abogado na basahin ang testamento, isang pakiramdam ng pagkabahala ang sumaklaw kay Marcos. Hindi niya kailanman inisip na ang kanyang ina ay may maiiwan para sa kanya, ngunit habang unti-unting lumalabas ang mga salita, isang bagong katotohanan ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Si Carmem ay nag-ipon ng bawat sentimo na kanyang makakaya sa kanyang buhay. Mula sa maliliit na sakripisyo, tulad ng hindi pagbili ng mga bagong damit o paglimot sa isang pangarap ng bakasyon, hanggang sa mahahabang oras ng pagtatrabaho, para matiyak na siya ay may pinakamahusay na edukasyon na posible, lahat ng ito ay nakadokumento. Nagulat si Marcos nang mapagtanto na, sa kanyang kababaang loob, hindi siya humingi ng anumang kapalit. Ang kanyang inisip na simpleng normalidad ngayon ay nagliliwanag sa isang bagong kahulugan. Ito ay purong pagmamahal, isang dedikasyon na walang hangganan. Ngunit ang tunay na epekto ay dumating nang ilabas ng abogado ang isang liham, na nakasulat sa kamay, at binasa ito ng malakas. Ang mga salita ni Carmem ay umuugong sa silit, "Mahal kong Marcos, kahit na pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang pagmamahal ko para sa iyo ay walang kondisyon. Palagi kong pinanampalatayanan ka, at ang iyong potensyal. Ang pinakamimiti ko ay magkaroon ka ng mga oportunidad na hindi ko kailanman nakuha. Tandaan mo na,
kahit sa mga hirap, kaya mong lampasan ang anumang hadlang. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa mukha ni Marcos. Bawat pangungusap ay tila isang saksak sa kanyang konsensya. Naalala niya ang lahat ng mga sandali kung kailan siya umalis sa tabi niya. Ang lahat ng pagkakataon kung kailan siya hinayaan ang kanyang ambisyon na baliktarin ang pagmamahal na palaging ibinibigay sa kanya. Ngayon, ang liham na iyon ay nagiging isang salamin enge kaniyang mga pagkukulang, isang tawag sa pagsisisi. Hindi siya kailanman sumuko sa iyo, nagpatuloy ang abogado, na may maunaway na tingin. Ang kanyang iniwan ay hindi lamang isang material na pamana, kundi isang ligasya ng pagmamahal at sakripisyo. May pagkakataon kang parangalan ito. Naramdaman ni Marcos ang isang alon ng damdamin. Ang sakit ng pagkawala ay pinalakas ng pagkakaalam na ang kanyang ina ay palaging nandiyan upang suportahan siya, kahit na hindi niya siya nakita. Para bang sa isang paraan, si Carmem ay nandiyan pa rin, ginagabayan siya at ipinapakita ang daan. Gusto niyang sumigaw, humingi ng tawad, ipaliwanag kung paano siya naging bulag sa kanyang pagmamahal. Sa paglabas mula sa opisina, hindi lamang siya may dalang liham, kundi isang bagong determinasyon. Nagpasya siyang parangalan ang ligasya ng kanyang ina, hindi lamang sa kanyang personal na buhay, kundi sa kanyang mga pagkilos. Nais niyang gamitin ang kanyang iniwan, hindi lamang ang pinansyal na pamana, kundi ang aral ng pagmamahal at sakripisyo, upang gumawa ng makabuluhan. Ang pagbubunyag na iyon ay magiging isang tagumpay sa kanyang buhay. Habang naglalakad siya sa mga kalye, nararamdaman ang malamig na simoy ng hapon, nangako siya sa sarili na magiging anak siya na lagi sanang pinapangarap ni Carmem. Ngayon, higit kailanman, handa na siyang harapin ang kanyang nakaraan, at bumuo ng isang hinaharap na sumasalamin sa walang kondisyon na pagmamahal ng kanyang ina. Ang sakit ng pagkawala ay nananatiling malalim, ngunit determinado siyang gawing lakas at pasasalamat ang sakit na iyon. Ang buhay ni Carmem ay naging isang patunay ng pagmamahal, at handa na si Marcos na parangalan ang pamana na iyon, na ginagawang mahalaga ang bawat sakripisyo. Ang pagsisisi, ang huling pagbabago ni Marcos. Ang bigat ng liham ay halos hindi na kayang tiisin ni Marcos sa kanyang mga kamay, na tila ang mga salita nito ay may kapangyarihang durugin ang kanyang puso. Bumagsak siya sa upuan, ganap na paralisado. Bawat pangungusap na isinulat ni Carmem ay umaabot sa kanyang isipan, parang mga eksyo ng isang pagmamahal na kanyang pinabayaan. Ang sakit ng pagsisisi ay umikot sa kanya, tulad ng isang makapal na ulap na hindi siya pinapayagang makita ang daan sa hinaharap. Naalala ni Marcos ang bawat sandali na siya ay nalayo sa kanyang ina, bawat pagwawalang bahala, bawat pagtanggi na makinig sa kanyang mga kwento at alaala. Pumikit siya at isang serye ng mga flashback ang dumaan sa kanyang isip. Ang mukha ni Carmem na nailaw ng sikat ng araw, habang naghahanda ng agahan, ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho, ang mga yakap na laging nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Ngayon, lahat ng ito ay tila napakalayo, parang siya ay nanonood ng pelikula mula sa ibang buhay. Habang tumataas ang pagkakasala sa loob niya, napagpasyahan ni Marcos na kailangan niyang gumawa ng hakbang upang makabawi, kahit na ang sakit ng pagkawala ay sumasaklaw sa kanya. Naalala niya ang mga pangakong ginawa niya sa sarili noong bata pa siya, mga pangako na hindi kailanman kalimutan ang halaga ng pamilya, na laging magpasalamat sa kanyang ina para sa lahat ng kanyang ginawa. Ngunit naligaw siya sa isang mundo ng mga luho at ambisyon. Iniiwan ang pinakapayak na mga bagay na talagang mahalaga. Kinuha ni Marcos ang kanyang sasakyan at, habang may mga luha na umaagos sa kanyang mga pisngi, nagmaniho patungo sa sementeryo. Ang araw ay lumulubog sa horizonte, pinapahiran ang langit ng malalim na kahel na tila sumasalamin sa kanyang panloob na sakit. Bawat kilometro na tinatahak ay tila isang walang hanggan, na para bang siya ay nasa isang paglalakbay upang harapin hindi lamang ang alaala ng kanyang ina, kundi pati na rin ang mga multo ng kanyang sariling mga pagpili. Pagdating doon, naglakad siya sa pagitan ng mga puntod, bawat hakbang ay mabigat, hanggang sa wakas ay natagpuan ang libingan ni Carmem. Ang malamig at gray na bato, na may mga nalanta na bulaklak, ay isang paalala ng kanyang nawala. Lumuhod siya sa harap nito. Ang kanyang puso ay mabigat at ang kanyang isipan ay magulo. Ang mga salitang lumabas sa kanyang mga labi ay isang bulong,
Halos isang hikbi. Ina, ikinalulungkot ko. Hindi ko naisip kung gaano kakahalaga hanggang sa huli na ang lahat. Nagsimula ang mga luha na dumaloy mula sa kanyang mga mata. Umaagos sa kanyang mukha habang siya ay nag-isip sa lahat ng mga pagkakataong nagawa niyang makagawa ng kaibahan. Naalala niya ang mga salitang ginamit niya sa liham. Mahal kong Marcos, lagi kitang pinaniwalaan. Ang tiwalang iyon ay ngayon siya ay dinudurog, parang pasanin na hindi niya alam kung paano dadalhin. Pinalitan niya ang pagmamahal ng katayuan, ang presensya ng kanyang ina ng pera, at ngayon ay nag-isa na siya, napapaligiran lamang ng kanyang sariling ambisyon. Nangako ako na gagawin ko ang lahat para parangalan ang iyong pamana. Sabi niya, ang tinig ay nanginginig. Gagamitin ko ang lahat ng ibinigay mo sa akin, ang iyong lakas, ang iyong determinasyon, ang iyong pagmamahal, para tulungan ang iba. Hinding-hindi ko na muling ipagwalang bahala ang mga bagay na talagang mahalaga. Ang katahimikan ng sementeryo ay naputol lamang ng tunog ng hangin, na tila bumubulong ng mga pangako ng pagbabago at pag-asa. Sa sandaling iyon, nagpasya si Marcos. Hindi niya hahayaang ang kawalang silay na iniwan ni Carmem ang magtakda sa kanyang buhay. Nais niyang maging isang lalaking magpapalaganap ng pagmamahal na lagi niyang inaalok. Ang pagbabagong nais niya ay hindi manggagaling sa kayamanan na naipon niya, kundi sa paraan na pipiliin niyang mabuhay mula sa araw na iyon. Tumayo siya, pinunasan ng mga luha, at, na may mabigat na puso, nagdasal ng tahimik. Mula sa sandaling iyon, magiging tagapagtanggol siya ng mga halaga na itinuro ng kanyang ina. Hinahanap ang kapakanan ng iba at hinding-hindi malilimutan ang kapangyarihan ng pagmamahal at pagpapatawad. Nang sa wakas ay lumayo si Marcos mula sa libingan, may bagong determinasyon sa kanyang puso. Ang sakit ng pagsisisi ay nandoon pa rin, ngunit ngayon ito ay nagiging isang puwersa na nagtutulak sa kanya. Alam niya na hindi niya mababago ang nakaraan, ngunit mayroon siyang pagkakataon na hubugin ang hinaharap, na iginagalang ang pamana ni Carmem. Ang buhay ay nagpapatuloy, at handa na siyang yakapin ang bagong kabanata, na unti-unting lumalabas sa kanyang harapan, na ang alaala ng kanyang ina ay palaging buhay sa kanyang puso. Konklusyon, mga pagninilay at mga pagbabago. Ang kwento ni Marcos at Carmem ay nagtuturo sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa materyal na yaman, kundi sa pagmamahal at mga ugnayang ating pinapangalagaan sa buong buhay. Madalas, sa walang pagod na paghahanap para sa mga tagumpay, maari tayong maligaw sa kinang at kasuperfisyalidad, nakakalimutan kung ano talaga ang mahalaga. Ang pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa atin at ang epekto na iniiwan natin sa kanilang mga buhay. Nagdaan si Marcos sa isang paglalakbay ng sariling pagtuklas. Natutunan sa pinakamasakit na paraan na ang kawalan ng pagmamahal ay maaring lumikha ng isang puwang na walang salapi ang makakapuno. Ang kwentong ito ay nag-anyaya sa atin na magnilay sa ating sariling mga relasyon at pahalagahan ang mga taong mahal natin bago ito maging huli na. Isang makapangyarihang paalala na ang tunay na kayamanan ay nasa mga alaala na ating nilikha at mga ugnayang ating pinatatag. Kung ikaw ay nadama na naapektuhan ng kwentong ito at nais mong makilala ang iba pang mga kwento na nagdadala ng mahahalagang aral sa buhay, mag-subscribe sa aming channel. Sumama sa amin sa isang paglalakbay ng mga pagtuklas at mga pagninilay na maaring magbigay inspirasyon sa mga pagbabago sa iyong sariling buhay. Iwanan ang iyong like at ibahagi ang iyong mga opinyon sa mga komento. Nais naming marinig ang iyong mga kwento at opinyon. Sama-sama nating buuin ang isang komunidad kung saan ang pagmamahal at pagninilay ang mga pangunahing tauhan.